Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makikita na ang tunay na ugali ni Carlos, seloso at magagalitin. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Patuloy na nanggugulo si Moira. Kinuha ni Josa ang dala ni Moira dahil ayaw tanggapin ni Lineth ang regalo nito kahit ano pang bagay na magmumula kay Moira. Si Josa ang tumanggap para makaalis na rin si Moira. Timer pala ito ng Boma. Sabi ni Moira, may 2 minuto na lamang ang natitira para makalabas sila sa saradong pintuan. Nagalit sina Carlos at RJ. Utak krimi talaga itong si Moira dahil sa mga ginagawa niya. Nababaliw na siya, sabi ni Carlos. Hinanap nila kung saan nilagay ni Moira. Hindi niya ito pwedeng gawin. Hindi maaaring may mangyari sa mga mahal niya sa buhay, ang sabi ni Carlos. Lumapit si Robert para alamin kung nasaan ito. Sabi ni Moira, nasa katawan niya. Nag-countdown siya hanggang aminin niyang wala naman talaga. Okay lang ang reaksyon nila at nakakatawa. Niloko niya silang lahat. Hindi siya kasing tangan nila, di pati siya masasabugan. Sumugod sina Josa at Chang Susan sa kalokohan ni Moira. Meron na palang isang pasabog pa si Moira. Ito ang mas masakit na inaakala nila. Kung handa na sila, manood sila. Pinakita ni Moira sa monitor ang picture ni na Robert at Lineth na may anggulong naghahalikan. Nabigla ang lahat. Naiyak si Lineth at nasaktan naman si Carlos. Pinipilit ni Lineth na ipahinto at ipatanggal ito ni Moira. Sabi ni Moira, ito ang babaeng nagsabi na hindi na niya mahal ang kanyang asawa at mahal na ngayon si Carlos. Pero nakikipaghalikan naman kay Robert. Galit na galit si Lineth dahil hindi ito totoo. Sinampal niya si Moira pero kahit ulit-ulit pang saktan ni Lineth si Moira, bale wala na sa kanya dahil maliit na bagay lang ito kumpara sa nararamdaman ngayon ng fiancé niya. Ano ngayon, Carlos, ang pakiramdam na maiputan sa ulo? Nasa kanya na ang susi kung gusto niyang mag-walk out. Galit at tahimik lang si Carlos. Wala siyang kibo. Nilapitan siya ni Lineth para sabihin hindi totoo ang picture na nakita nila. Pero nag-walk out pa rin siya. Nagalit si Robert kay Moira. Bakit siya pinasusundan ni Moira? Sabi ni Moira, may guardian angel siya na sumakto sa tamang panahon. Nag-deny si Robert dahil hindi nila ito ginawa. Pero hindi naniniwala si Moira dahil kitang-kita na. Pinapaalis na ni Robert si Moira dahil sinira lang niya sina Lineth at Carlos. Maya-maya ay dumating na rin si Zoe. Inawat niya si Robert dahil pakiramdam niya pinagtutulungan ng lahat ang mami niya. Tuwang-tuwa si Moira at nagpaalam na sa lahat. Inaya na rin niya palabas si Zoe. Iyak nang iyak si Lineth, pati na rin si Annalyn. Masama ang tingin ng lahat kina Lineth at Robert. Samantala nag-meeting sina Josa at Chang Susan. Nagdududa sila na baka edited lang naman ng picture. Alam ni Annalyn ang picture na yon ay noong nag-picnic sila. Nagtanong si Josa kung may pagkakataon ba na naiwan ng dalawa. Naalala naman ni Annalyn, ang galing ni Moira, sabi ni Josa, dahil alam niyang mangyayari ito. Magaling ang timing niya. Naisip agad ni Michael na maaaring si Moira ang nagplano nito. Sabi ni Moira, may guardian angel siya kanina. Baka may isang tao na gustong masira ang relasyon ni Lineth at Carlos. Naisip niya rin na baka si Doc RJ. Naginala si Annalyn dahil sa pagdududa nito ni Michael, naiinis tuloy si Chang Susan. Masaya na si Lineth kay Carlos. Bakit niya pa kailangan gawin yon? Sabi ni Josa, malungkot naman kung hindi matutuloy ang kasalan ng dalawa. Pero kilala naman ni Denise si Carlos. Pasensyoso siya at maunawain. Sabi ni Michael, may hangganan din ang mga tao may ganyang ugali. Naniniwala naman si Chang Susan na magkakaintindihan pa rin ang dalawa dahil mabait si Carlos. Kaya tuloy ang kasal. Galit na umalis si Annalyn para kausapin ang tatay niya. Nilapitan niya si Robert para tanungin kung may kinalaman ba ang tatay niya sa plano ni Moira. Nagtaka naman si Robert. Ginusto ba ng tatay niya na mag-away sina Carlos at ang nanay niya? Sila lang naman ang may alam na ginawa nilang yon at kung nasaan sila. Bakit sila nag-kiss? Sabi ni Robert, hindi niya ginusto na magkasira sina Carlos at Lineth. Walang halikang naganap. Umamin si Robert. Siyang may kasalanan dahil sinubukan niyang halikan si Lineth. Nagulat si Annalyn. Sabi ni Robert, umiiwas si Lineth. Hindi niya kayang gawin yon dahil may iba na ngang mahal si Lineth. Nagalit si Annalyn. Matagal na niyang sinabi sa tatay niya na layuan ang nanay niya dahil masaya na ang nanay niya kay Carlos pero hindi naman siya nakikinig. Nadala lang siya, ang sabi ni Robert. Nagalit si Annalyn dahil tinake advantage ng tatay niya ang pagkakataon dahil sa ginawa ng
tatay niya, malabo nang makasama pa niya ulit ang kanyang nanay at ang tatay at hindi na magtitiwala pa si Doc Carlos. Gusto lang naman niya makasama ang mga magulang niya pero pakiramdam ni Annalyn kasalanan niya ang lahat. Humihingi naman ng tawad si RJ sa anak niya pero mas dapat na kay Carlos siya mag-sorry at hindi sa kanya ang sabi ni Annalyn. Iyak siya ng iyak. Samantalang nilapitan ni Lynette si Carlos para magpaliwanag. Nagiinom at galit na galit si Carlos. Akala ba ni Lynette tanga siya? Bakit hindi na lang niya aminin kesa pinapaikot pa siya ng ganito? Tumanggi si Lynette dahil wala siyang aaminin dahil hindi totoo ang mga nakita nila. Hindi naniniwala si Carlos. Ang tanong ni Carlos, nadala si RJ? Hindi ito gagawin ni RJ kung hindi nagbigay ng motibo si Lynette. Nagalit si Lynette. Hindi ito totoo. Huwag isisi sa kanya ang mga maling ginawa ni RJ. Hindi naman niya kontrolado ang gusto nitong gawin. Sabi ni Carlos, sinusubukan ni RJ ang kahinaan ni Lynette. Pinagalitan naman ni Lynette si RJ. Ganon din si Carlos. Kahit paulit-ulit na humingi ng tawad si RJ sa kanya, hindi na niya patatawarin pa si RJ. Bakit hindi man lang sinabi ni Lynette para makompronta niya si RJ? Humingi ng tawad si Lynette. Sabi ni Carlos, ano pa ba ang hindi sinasabi sa kanya ni Lynette? May sikreto pa ba sila ni RJ? Hindi naman siya naniniwala kay Lynette. Nung sinabi ni Lynette na wala naman silang sikreto, sinabihan pa niyang sinungaling si Lynette. Sinabi ni Lynette na pwede siyang pagkatiwalaan, pero kung ayaw na ni Carlos, tatanggapin niya ito. Nagalit pa si Carlos. Wala naman siyang sinasabi na ayaw na niya. Bakit bumibitaw si Lynette? Mahal pa ba niya talaga si RJ? Sinungaling si Lynette. Ang sabi niya, pinapaamin niya si Lynette. Parating na rin si Robert nang hindi nila alam. Narinig ni Robert ang mga sinabi ni Lynette na wala nang halaga sa buhay niya si RJ at tatay na lang siya ni Annalyn. Yun na lang yun. Lumapit na rin si RJ para kausapin si Carlos. Pinapaalis ni Carlos si RJ pero nung nagpipilit na magpaliwanag si RJ ay sinuntok siya ni Carlos. Mahal pa ba niya si Lynette? Pinapaamin niya si RJ. Inaawat naman siya ni Lynette. Sa teaser, susugurin ni Robert si Myra. Matapang pa rin si Moira. Ininsulto pa niya si Robert hanggang masaktan na siya ni Robert at aawatin naman sila ni Zoe. Samantala, akalain naman ni Giselle na mabait si Carlos dahil madali siyang magpapatawad kay Lynette. Pero nung check upin ni Annalyn ang nanay niya, tinaas ang damit nito at nakita niyang may pasa ang braso nito dahil nahawakan ni Annalyn ang braso ng nanay niya. Samantala, lalapit si Annalyn kay Carlos pero sisigawan ni Carlos si Annalyn. May problema siya kay Annalyn. Lumalabas na ang tunay na kulay ni Carlos. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!